kasong attempted murder nga ba ang dapat isampa dito sa gumawa ng krimen na ito? Pero serious physical injuries rin ba? Talagang dyan nagtatalo yan, Grace. Ano nga ba ang dapat isampa sa mga ganyang mga pangyayari na kapinsalaan na gawa sa iba? Pag-uusapan po natin ito ngayon. So ano po yung kaibahan, attorney, ng attempted murder at physical injury? Dahil hindi lang nalaslas ang kanyang mukha, pati umabot sa leeg. Totoo yan. So kahit sabihin po natin niya, hindi nga po sinadya, there could have been a threat to life if it had gone deeper or longer. Oo, kasi konting urong na lang yun sa jugular vein na yun eh. Basta tinira mong jugular vein, kinarati mo nga ang jugular vein natin, yung mahabang lita dito sa leeg, tulog ka eh. Eh kung hiwain mo pa yon, patay ka. So, depende yan, Grace. Attempted murder o serious physical injury. Tandaan natin, basta sinabi nating murder, iba na ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, tinangka mo, nilayon mo, may premeditation ka na talagang sa umpisa pa lang gusto mo nang patayin. Kaya kung attempted murder na umpisahan mo na ang paggagawa, kaya lang nahadlangan ka at napigilan ka at hindi natuloy. Ang serious physical injury naman, halos pareho rin ang resulta, di ba? Kaya lang, walang intensyon pumatay ng simula't simula pa. So, sa kasong itong magkakaibigan, siguro nakaroon ng very high emotional tension. Totoo yan. At parang hindi naman sinadya nung suspect. So, this would be serious physical injury, attorney. Sa tingin ko, serious physical injury. Kasi palagay ko, hindi naman talaga gustong tangkain ng umpisa pa na patayin. Alam mo, serious physical injury, mangyayari nga yan. Kung meron sa iyong malubhang laslas na magkakaroon ka na ng peklat, di ba? Habang buhay mo. O kaya, nabaog ka o nasira ulo mo, naputol ang kamay mo. So, yun ang mga serious physical injury, napilay ka, pero hindi ka naman namatay. So, kaya tinasabing serious physical injury. Sa kaso nito, sabi kasi nung estudyante, yung biktima, sabi niya, papatawarin ko na siya kasi magkaibigan naman kami. Pero yung nanay, mukhang iba naman ang tono. Kung hindi magsasampa ng kaso yung biktima, pwede ba magsampa ng kaso yung nanay? Pwedeng-pwede. Sapagkat ang serious physical injury isang pampublikong krimen na kahit sino, basta't merong kaalaman lang na personal sa nangyari, pwedeng i-file. Hindi ka mukha ng Grace, yung adultery halimbawa. Isang pribadong krimen, ang asawa lang ang pwedeng mag-file. Wala nang iba. Pero ang mga serious physical injury, mga murder, homicide, iyan pampublikong krimen yan, na basta't alam mo lang ang nangyari, pwedeng ikaw mag-file niyan. Kaya kahit na hindi pa gusto ni anak, pero gusto ni nanay at alam niya ang nangyari, pwedeng isampa yan. Ako, mga bata pa, 19 years old ang suspect. Sa kasong ito, anong mga pwedeng parusa sa serious physical injury? Ano yan, aabot yan ng kung masyadong malubayan, aabot yan ng 12 years. 12 years? 12 years. At alam mo yung attempted murder, halos ganun rin. Kasi parang nagpapantay lang sila, pagkaiba lang nila yung intensyon. Kaya, naku, huwag niyong sasayangin ang buhay niyo sa loob ng kulungan. Mapasok ka lang sa kulungan ng 1 buwan, sa munting lupa. Meron ka ng record. May record ka na, tsaka baka yun. magbago pang ugali mo. Depende, ang hirap doon sa loob. Talagang mas gusto mo nang mamatay. Nang mag-usap na lang kayo magkaibigan. Mag-usap. So, pero dapat matuto rin yung naglaslas. Yes. Humingi naman ng tawad, attorney, humingi ng tawad. Pero, again, dahil wala siyang intensyong pumatay sa kaibigan at siguro hindi naman siya talagang nagdala ng weapon papunta doon at harapin ng kaibigan niya, this would fall under physical injury, serious physical injury. Serious physical Pero injury. dahil nga sobrang medyo mukhang malubha yung pagkalaslas sa mukha pa ng babae. Naku, baka mabigyan siya ng full sentence. Anong kaya, attorney, sa palagay niyo? Maaari kung itutuloy ang kaso. Pero, siyempre, kahit hindi ituloy ang kasong kriminal, pwede rin ituloy ang kasong sibil. Humingi siya ng bayad pinsala. Halimbawa, maganda siyang babae at mukhang maganda siyang babae. Di, siyempre, babayaran yung kanyang hiwa. At babayaran rin yung psychological trauma niya. At siyempre, kung halimbawa lang, meron na pala siyang kontratang pagkamodelo. Babayaran rin yung kontratang yun dahil mawawala na yun. Sasabihin nung nung mga principal niya, hindi ka na pwede maging modelo dito ngayon dahil may peklat ka na sa muka. Kaya ang dai-dai pwedeng isingilin
sa mga taong nagpinsala sa kanya o I sa see. taong nagpinsala sa kanya. Meron po bang minimum na piyansa para sa kasong ito pag kinulong ka? dahil Depende. dito? Ang piyansa kasi, tinitingnan mo yung bigat ng kaso at yung kakayahan ng akusado na tumakbo o kaya yung flight risk niya. Yeah. Pero sa tingin ko ito, di naman flight risk to, nandun lang sa kanilang lugar kaya maaaring reasonable ang piyansa dito. I see. Thank you, attorney. Salamat, Grace. At mga kapatid, peace. Peace tayong lahat. Lalo na yung mga Peace. kabataan, huwag masyadong mainit ang ulo. Oo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.